Dahil dapat bilang mga magulang, gumagawa din tayo ng paraan upang matustusan ang mga kailangan ng ating pasyente. Hindi lang si WF ang mahinga natin ng gamot kasi saan namumugyan talaga kung may gamot. Ang mahinga natin ng gamot, meron tayong PCSO, magtsaga lang tayo at magsipag sa tulong ng Diyos, gagaling mga anak natin. Wala daw po problema sa akin sabi nila, kung maaari, number 5, kung maaari, mas palawakin o dagdagan pang support dahil mas maraming pang nangangailangan tulad naming mga mahihirap na walang kakayang magpagamot. Kailangan ko ng gamot. Magandang hapon po. Bakit ayaw umalis ang CWF kahit walang gamot? Malaki po ang tulong na nagawa ng CWF sa ating mga anak at mga magulang. Pamilya na po ang turingan sa isa't isa. At alam po namin, mga magulang, na hindi kami pababayaan ng CWF para sa paggaling sa mga anak. Ang CWF po ay hindi lang katulong. Sila din po ay gumagawa ng paraan at tamang gabay sa ating mga anak para sa mga may karamdaman. Walang iyakan, ha? Obligasyon ng CWF na mabigyan kung ano po ang kayang maibigay ng CWF sa atin at lalo't higit ang tulong po natin mga magulang. Wala po kaming problema sa leader at mababait naman po kami mga members. Yes! Hihingi din po sana ng tulong nasa DOH at saka kay President Pinoy para po madagdagan yung pondo at nang tuloy-tuloy po yung paggaling natin mga anak at hindi po tayo mawalan ng gamot para yung pong ating budget i-bili natin ng pagkain ng ating mga anak at talaga pong kulang po ang ating gamot. Fourth po, bakit ayaw ninyo umalis sa CWF kahit wala ng gamot? Ang sa amin po, kami ay patuloy na umaasa na magkakaroon ng mga sumusuporta para magkakaroon ng gamot ang CWF. At dito po, yung mga magulang ay nagkakaroon ng moral support at pakikisama. Number 2, ano ba ang CWF? Source o katulong? Sa amin po ay pareho po. Nakakatulong din sa amin yung CWF, yung pagbibigay na pangailangan namin ng gamot kahit sa wala kaming makukuha sa PCs o minsan kung may gamot ang CWF, malaking tulong po ang naibigay nila sa amin. Number 3, sa tingin nyo ba, obligasyon ba ng CWF ang magbigay sa inyo ng gamot? Hindi po, dahil marami naman pong ibang makukunan ng gamot katulad ng PCs o sa DOH at sa mga Senado. Kung sumipag ka lang at lumalakad para magkaroon ng gamot ang iyong mga anak. Number 4, may problema ba kayo sa mga leaders ninyo? Sabi, wala namang pong komento ang mga member ko po sa akin. Number 5, kung kausap nyo ang DOH at si Pinoy, ano ba ang sasabihin nyo? Sana makita ng DOH o si Pangulong Pinoy ang totoong problema ng mga mahirap na may matinding karamdaman, katulad po ng sa aming mga anak na may sakit na cancer. Salamat po. Sa amin naman, bakit ayaw mong umalis sa CWF kahit wala ng gamot? Delikadesa at utang na loob. Nasa panahon tayo ng karimlan, nasa panahon tayo ng malalim na problema. Sila ang kumupkop, sila ang tumanggap, pinapasok tayo sa kanilang mabunyang tahanan para tayo arugain at pangalagaan. Aalis ka pa ba? Pangalawa, ano ang CWF katulong o source ng gamot? Sa dalawang sistema lamang ng kasagutan namin ay karamay katuwang hindi lang sa mga gamot at pinansyal na kalagayan, kundi naman sa spiritual na dimension. Yun lang ang aming tingin sa CWF sa ano. Ang pangatlo, ang pangatlong tanong ay sa tingin nyo ba ay
obligado ba ang CWF na bigyan tayo na? Alam mo, sa tingin lang natin ay malawak lang yung masyado tayong nag-i-expect kasi sa ating foundation. Kinakailangan din natin isang mas malawak at mas malalim na kooperasyon, hindi lamang bilang isang individual na magulang, kinakailangan din, huwag nating iasa lamang sa Cancer Warrior. Kinakailangan din natin ang isang personal at individual na inisyatibo. Ang ikaapat namin ay sa leader. Hindi na namin titingnan yung leader kung dito sa pamunuan. Sistema ng komunikasyon, issue ng delegasyon ay iayon lamang sa tamang paggamit ng mga text, SMS, kasi pag minsan very offending yung invitations at saka may magkakaiba kasi tayo ng pagtanggap, magkakaiba tayo ng individualism. At panglima, kung makakaharap natin si Pinoy o ang DOH, ay isa lamang ang ating dapat na itanong o sagan ng amin. Pinoy o DOH, ano ba ang priority sa administrasyon mo? Isang health o ang socio-political na dimension mo? Dagdagan mo at amyandahan mo ang RA 1884 at ang HB 9210 para mapalaya na tunay ang mga mahihirap na nagkakasakit sa kalagayang ito. Magandang hapon po.